In this video tutorial, matututunan natin kung paano tayo makakagawa ng full landing page or sales funnels para sa ating digital products or services. Kaya learners, stay tuned lang kayo para malaman ninyo yung tamang process kung paano kayo magkakaroon ng free and ready-to-share sales funnels using Systeme.io. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So now learners, ang platform nga po na gagamitin natin today is itong si Systeme.io. So to start, alamin nga muna natin kung ano nga ba yung si Systeme.io and kung bakit yan useful lalo na sa mga digital product sellers, freelancers, and yung mga small business owners. So, si Systeme.io kasi learners is an all-in-one online business platform, which means here, pwede kang gumawa ng mga landing pages, sales funnels, email automations, and pwede ka ring mag-deliver dito ng digital products. So, lahat nga yan in one place na. So, kung si Gumroad and Etsy ay isang marketplace, sa Systeme.io naman, para yung toolbox for creating your own digital product system. Now, to begin, punta lang tayo dito sa kanilang official website, which is itong Systeme.io. And from here, click lang natin itong start for free now. After that, ayan, to proceed, lagay lang natin dyan yung active email address natin. So here naman learners, I highly recommend na gumawa kayo ng separate email para sa funnels ninyo or para dun sa business ninyo. So yan naman, para mas organized tayo. Now, once na nalagay na natin yan, select na natin itong get my account. Once done, ayan, meron lang simple questions to proceed, such as do you already have a business? So tayo dito, since new business ito, select natin itong no, I'm just getting started. And ayan, and then click natin itong next. After that, ayan, meron silang isasend the confirmation link sa email na ginamit natin kanina. So ito nga yung email na na-receive natin. So click lang natin yan para ma-route tayo dito. So here ngayon, i-complete lang natin yung account registration natin. So magpo-provide lang tayo dito ng first name, last name, and gagawa lang tayo ng password natin. And then once done, kapag na-fill up na nga natin lahat yan, isa-select na po natin yung save button. And then ito learners, kapag nakapag-create na tayo ng account at nakapag-login na tayo, mapupunta na tayo dito sa kanilang dashboard. So here learners, meron nga pong mga tabs or menu dito sa taas, which is itong upgrade, dashboard, CRM, sites, emails, SMS, automations, assets, sales, and help options. So, pwede nga natin i-explore yan isa-isa. Pero for now, since ang goal natin is makagawa tayo ng full landing page or sales funnels, punta nga tayo dito sa sites. And under this, nandyan nga po yung websites, sales funnels, digital stores, and blog. So here, ang pipiliin natin is itong sales funnel. And then once we're here, pwede na tayong makagawa ng funnel natin. So iselect nga lang natin itong create button na nasa upper right. After that, ayan, para makapag-proceed tayo, kailangan lang natin mag-input ng name, funnel domain, and pipili lang tayo dito ng funnel goal. So meron nga tayo dyang 4 options, which is itong build an audience, sell, custom, and run an evergreen webinar. So, pili lang kayo dyan ng babagay sa product or services na gusto nyong i-offer. Pero ako dito, I'm gonna choose custom kasi nga magbibuild tayo from scratch. So, now, fill upan lang din muna natin itong name and ang ilagay po natin dyan is test funnel. And then again, dito, custom nga po yung pipiliin natin na funnel goal. And here with currency naman, depende nga po yan sa goal ninyo. If international, syempre, mas better if US dollars. Pero if local naman, ayan, we can choose Philippine peso. So, tayo dito, ang piliin natin is US dollars. So, now, ito, kapag okay na, na-fill up na natin lahat yan, select na natin itong save button. And then, ito nga, ayan, meron na tayong sales funnel. So, now, to edit and custom
customize this funnel. Itap nga lang po natin yan. And then ito, mara-route tayo dito. So now learners, ayan dito, makikita natin sa left side yung pages ng mga gagawin nating funnel. And dito naman sa right side, merong mga tabs dyan, pero later ko na yung ituturo sa inyo. So for now, focus muna tayo dito sa steps ng funnels natin. So here, 3 funnel steps lang yung ituturo ko sa inyo, which is the sales page, order page, and thank you page. So yung steps na yan, perfect talaga yan for beginners kasi nandyan na lahat. So bakit ko nga ba nasabi yan? Kasi for sales page, dyan natin i-market yung product natin. So dyan makikita ng customers yung benefit na makukuha nila kapag nag-purchase sila ng product na ino-offer natin. And for the order page naman, dyan magpo-process ng order si customer. So nandyan nga po yung payment options natin. And lastly, tuturo ko rin sa inyo yung thank you page wherein dyan nga mara-route si customer kapag nag-purchase sila. So dyan nga nila ma-access yung digital product na binili nila from us. So technically, step-by-step process siya nung flow ng business natin. So now, let's start with our sales page. So balik nga tayo dito. So the first step is to click nga po itong add step button sa may lower left. So tap nga lang natin yan. And then here, choose type muna tayo. And ang piliin natin is itong sales page. And then dito, merong option to start by choosing a template. So ibig sabihin, kapag yan yung pinili natin, meron na tayong mga pre-made template na pwedeng pagpilian. So dyan nga, hindi na tayo magsisimula from scratch. Pero if you want naman to customize it on your own, pwede nga po natin piliin itong start from scratch. Syempre tayo dito, hindi na para pahirapan yung sarili natin. Ang pipiliin natin dyan para mas mabilis is itong template. And then ito, kapag okay na, save lang natin yan. After that, ayan, lalabas nga yung mga template na pagpipilian natin. So, pili lang tayo dyan ng babagay dun sa product na in-offer natin. So, marami tayo ditong pwedeng pagpilian. By the way pala dito, learners, ayan, may preview option. So, ito makikita natin yung itsura ng template na pipiliin natin. So, pwede natin tignan muna yan bago natin iselect. So, kapag okay naman na tayo dun sa template na yan, itap na natin itong select button. After that, ayan, i-customize na natin yan based dun nga po sa branding natin. So, to do that, select lang natin itong edit page na nasa right side. And ayan, so from here nga learners, pwede na natin palitan yung mga images and text na nandito sa pinili nga po nating template. So ako dito learners, isa sa mga technique na ginagawa ko is that gumagawa nga muna ako ng outline ng mga gusto kong makita ng target customer ko sa sales page na gagawin ko. And para magawa yan, gumagamit ako dito ng ChatGPT. So kay ChatGPT, nagko-command ako ng pwede niyang i-recommend na headlines, taglines, logo, or other details, ayan, and information sa gagawin kong sales page. So gamit ngayong na-generate na information ni ChatGPT, mas mabilis na akong makakapag-customize ng landing page ko. And aside from this, pine-prepare ko na rin yung mga photos na gagamitin ko. And with regards to photos naman na gagamitin sa landing page, ang ginagamit ko nga po dyan is si Canva. So, di ba learners, meron na tayong outline with ChatGPT. So, based on those outlines, we can now customize pictures or graphics na babagay nga po dun sa landing page na gagawin natin. And ang maganda rin with Canva, hindi na tayo masyadong mahihirapan kasi nga meron ng mga pre-made templates na pwede nating magamit. And to help you with this, pwede nyo rin gamitin yung prompt na ginagamit ko kay ChatGPT. So, ilalagay ko na nga lang din yan sa description below. So, palitan nyo na nga lang yung ibang details and specifics na gusto nyong ilagay. And now naman, once na meron na tayong outline and images, pwede na tayong mag-proceed sa paglalagay niyan dito sa ating sales page. So, to do that, i-click nga lang natin yung gusto nating palitan. Like itong text na yan, ayan, dito itatype lang natin yung gusto nating ipalit. By the way, dito learners, pwede natin palitan yung color or fonts. So, makikita natin yan dito sa toolbox na lalabas dito sa baba once na kinlik natin yung text na gusto nating palitan. And with images naman, ayan, i-click lang natin yan. And then dito sa left side, under images files, i-upload lang natin yung image na gusto nating ipalit. And then once uploaded na, ayan, select lang natin itong insert button. And from here, ayan, pwede na nating i-adjust yan dito sa left side under ng image size. So, adjust lang natin yan based dun sa gusto natin. And if ever naman na meron kayong gustong i-delete dito sa template, select nyo nga lang po yan and then tap nyo lang itong delete icon. And then after that, meron lang magpa-pop na notification to confirm. So, okay lang natin yan. And learners, if ever
ever na nagkamali kayo, like accidentally na-delete ninyo, itap lang po natin itong undo button sa may upper left. So ayan, after that, ayan, nandito na ulit yung dinelete natin kanina. By the way, dito pala learners, ito isa sa mga pinaka-importante nyong i-check. Ito nga pong view via mobile and desktop form. So ito kasi naka-desktop view yan, pero I recommend you to check it in mobile as well kasi halos lahat naman na ngayon, mobile na rin yung ginagamit. So para nga makita natin yan, dito sa may upper right, meron nga dyang mobile icon. So tap nga lang natin yan. And then ayan, makikita na natin itong mobile view. And to go back, same icon lang din, itap lang din natin yan. And ayan, so bumalik na nga po siya in desktop form. So dito learners, I recommend you to be familiar dito nga po sa mga tools na nasa side. Pero ito, expect nyo na hindi nyo malalaman agad yan lahat overnight. Talagang kailangan muna natin yung i-explore. Pero yun nga, as a beginner, mas madali talaga tong intindihin kaysa dun sa tools ng ibang platform. And take note na pwede nga tayong mag-start dito for free. So now learners, let's say we're done here. Ang gagawin naman natin is to select ito nga pong save button. Now naman natapos na tayo with our sales page, proceed na nga po tayo dun sa ating order page. So yung order page, same process lang po yan. So tap nga lang natin itong add step. And then here, ang piliin natin is itong order form. After that, ayan, choose ulit tayo ng template. So ito nga yung piliin natin. Now here with order form, kailangan na natin i-set up yung payment plans natin. So dito nga sa baba, meron tayong option either digital or physical product. So in my case, digital product nga po yung piliin natin. And then itap natin itong plus icon. So dito kung makikita nyo, kailangan natin mag-set up ng payment gateway. So to do that, click lang natin ito. And then here, ayan, ito yung mga payment gateways na pwede nating gamitin. So here, if you're in the Philippines, ang pwede nating magamit dyan is itong si PayPal. Now, Miss Rose, wala bang local banks or e-wallets like GCash or Maya? So to answer that, here with System.io, pwede naman natin gamitin yung mga local banks and e-wallets pero manually. So ibig sabihin, pwede nating ilagay yung mga payment details natin dito, and since manual nga po yung payment, hindi automatically masisend yung access. So kailangan pa natin yan isend directly dun sa customer. So technically, hindi pa automated or directly available yung local payments with System.io. So going back dito, para makapag-proceed tayo, ang pwede nga po nating magamit is itong si PayPal. So to proceed kasi with our order page, kailangan talaga nating iset up muna to. And para hindi na kayo mahirapan at para ma-explain ko yan in detail, meron nga po akong ginawang separate tutorial on how to link your PayPal account here with System.io, as well as kung paano kayo makakagawa ng PayPal account ninyo. So lahat ng link ng mga video tutorials na yan, ilalagay ko nga po sa description below. Now kapag nakapag-link na tayo ng ating PayPal account, gawa nga lang tayo ng ating price plan. And to do that, dito sa baba, i-input nga lang natin yung product name natin. So lagay nga natin dyan, Digital Budgeting Planner. Once done, proceed tayo dito sa price plan. So tap natin itong add button sa right side. And then here, piliin natin itong one-time payment. And then gawa lang tayo dito ng price plan. So select natin itong create a new one. By the way pala learners, itong fill up pa natin, ito yung makikita ng customer natin kapag magpe-purchase na sila. Kumbaga ito yung product name and amount nung bibilhin nila sa atin. So mamaya pakita ko yan sa inyo. So going back, ayan dito, lagay nga lang natin ulit yung product name natin. And then dito sa statement descriptor, lagay natin dyan, thank you. So dito kasi ayan yung short message na makikita ng buyer after purchase. Next naman is yung amount. So lagay nga lang tayo dyan. Ayan, lagay natin $10. And then once okay na, yan, save lang natin yan. And then ito automatically added na yan. So pwede na tayong mag-proceed sa pag-edit ng mismong order page natin. So to do that, ayan, click lang natin itong edit page and then mararoute na tayo dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito pong nasa order summary. So ayan nga po yung ginawa nating price plan. So ito na yung digital budgeting planner natin na merong price na $10. So yan na nga po yung i-check out ng customers natin. Now dito, ayan, i-change lang natin yung mga details na gusto nating ilagay or i-remove natin yung mga hindi naman kailangan. So ito kapag okay na, i-save lang natin yan. So now natapos na tayo with our sales page and order form. Punta na tayo dun sa ating thank you page. By the way pala learners, nakalimutan ko, if ever na gusto nyo yung local payment options, yung manual option, ang pwede natin gawin dyan is to make another sales page para doon natin ilalagay yung payment section kagaya nito. So ito nga yung ginawa ko since
I want to have a local option. So like e-wallets and banks. Ayan, nandito lahat ng details. So para naman ma-route yung customer dito, babalik lang tayo dito sa ating sales page. And then ikakopy lang natin yung URL link na merong manual payment natin. And then once na nakopy na natin yan, ilalagay natin yan dito sa payment button ng main sales page natin. So like this one, and kiklik lang natin yan. And dito sa left side, tap natin itong action button. And then piliin natin itong open URL. And from here, ipipaste natin yung kinopy natin na link kanina. So once done, kapag kinlik nila yan ng customers or client natin, mararoute sila dun sa payment option natin na merong local payment. Now, if ever naman PayPal yung gusto nilang payment method, meron ding option doon na pwede nilang piliin. So kapag kinlik naman nila yon, mararoute sila dun sa order page na ginawa natin kanina. Now, going back, dito na tayo sa ating thank you page. So again, same lang yung gagawin natin. So add step lang tayo and then piliin natin itong thank you page. And then after that, ayan, lagay lang natin dito thank you page and then pili tayo ng template. So after that, edit page lang natin. And ayan, so learners, dito na nga natin ilalagay yung access or download link nung pinurchase ng customers natin. So to do that, ayan, edit nga lang natin yung button na yan. So lagay natin dyan, download here. So here, learners, kung yung access ng product natin is via Canva template link or Google link, pwede natin yan ilagay dito. And if ever naman na downloadable yan, like PDF, pwede nating i-upload yung file dito para kapag kinlik ni buyer yung download here button, madadownload yan instantly sa device niya. By the way, learners, itong thank you page nga po na gagawin natin, marireceive yan automatically ng mga customers na nagbayad nga po via PayPal. Pero kung nagbayad sila manually, isi-send nyo nga rin po ito sa kanila manually din. So para nga ma-send natin yan sa kanila, ikakopy nga lang natin yung URL link ng thank you page natin. And kapag nag-send nga po sila sa atin ng proof, doon pa nga lang po natin isi-send sa kanila yung link ng thank you page natin. Now kapag tapos na tayo with everything, napaka-importante na i-test nga po muna natin yan lahat. So i-check natin kung magpo-proceed ba siya doon sa next steps, kung gumagana ba yung mga payment options natin, or kung nakiklik lahat yung mga clickable links natin. And kapag okay naman na lahat, pwede na nating i-copy yung link ng main sales page natin. And ayun na nga yung gagamitin natin for our landing page. And ayun, learners, so that's it for our System.io step-by-step tutorial. So I hope this video helps you build your digital product system. And please like and share this video para mas marami pa tayong matulungan. And if you want my guidance and support regarding digital products, punta lang kayo sa ating official website at www.perauniversity.com. And ayun, learners, goodbye for now. See you on our next video.